sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC. Magandang umaga. Karambola, DWIZ 882 at Aliw Channel 23, July 8, 2026, Miyerkules. Ako si Conrad Bangal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Maya-maya si paring Jonathan de la Cruz ay nandyan na. Si paring Benny Bardone ay meron pong lakad. Mapapanood, papakinggan ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Pwede nyo kaming i-text 0966-465-8485. Live din tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide on Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Okay. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Meron ka bang ayaw batiin? Wala. Wala ngayon. kang Pero ayaw batiin. gusto ko sanang simulan mag-ingat ang ating mga kababayan, yung si Bagyong Inday. Parating na si Inday. Parating na. Nako, napakalakas daw po Malakas nito. daw to, oo. Maaring kahit hindi dadaan ng Pilipinas, hindi Right. po magla-landfall Hindi daw. magla-landfall. Ang inaasahan ng pag-asa ay hindi sesentrohin ang Pilipinas. Pero napakalawak ng super Overreach niya. typhoon na to. Kung tutuusin po, yung kanyang saklaw ay buong Pilipinas. Totoo. Kakayanin niya yan. sa sobrang. Monster, So kahit hindi dadaan, ay maari daw wind signal number 3 diyan sa Northern Luzon. Yan po ang sinasabi ng pag-asa. Signal number 3, hindi pa dadaan yun. Mantakin mo pag dumaan yun, baka lagpas pa yan sa super typhoon. Oo. Sa dami nating suliranin sa ekonomiya, sa lahat. Ngayon, ang yung patatama. mangyayari daw po dyan, maghahatak ng tubig yan. Na galing sa southwest monsoon, yan yung habagat. Maghahatak ng tubig and therefore may mga lugar na bahain o landslide. Oo. Especially yung mga western part ng ating bayan po, ng archipelago. Ang sabi ng DSWD ay handa naman sila ng mga food packs. Okay? Sana kung makakaligtas. Right. Yung mga kababayan natin, may silbiyang food pack na yan. Paano kung hindi? Safety. Yeah. Ang advice po ng DSWD, maghanda raw kayo. Yung mga tatamaan niyang ulan o yung hangin, Right. paano ba naghahanda? Ba't hindi na lang nila sabihin anong gagawin? Ano yung maghanda kayo? Well, basically, ang aking naiisip na paghanda, maghanda na kayo kung tumama man, na mabilis ang recovery, na hindi matagal ang tama. So, mawawala ng kuryente, mababagsak yung mga magkakabaha, yung telco, yung ganyan. Medyo handa kayo. Ready, hindi. Alam ko sa Bicol, ang paghahanda nila, nilalagyan ng suporta yung mga sili. Oo, yeah, pwede yan. Tsaka mga bintana. Di ba? Mauna muna yung sili bago yung bahay. Paano po ba yung Pre-positioning o prepare operations. in Oo. advance? Yan po ang advice ng DSWD. At ang sabi pa nila ay mag-coordinate daw kayo with LGUs Right. for guidance and safety. Sa akin, walang katuturan ng mga ganyang press release o press statement, announcement, whatever you wanna call it, guidance ng DSWD.
Isipin mo, problema na yung mga tao. Tinamaan sila na malakas na hangin and everything. Kailangan pa nila mako-coordinate sa LGUs para lang malaman kung ano daw ang guidance on safety measure. Ayun. Ba't hindi na lang ibigay sa kanila yung guidance? Diretso na, no? Bakit hindi ba pwede yun? Kailangan mo pa pupunta sa LGU. Kung hindi ka na nga makabiyahe, inaasikaso mo yung bahay mo dahil... Well, siguro it's because the LGU has the resources together with yung mga CD, ano yun, yung... nandun na ako, pare. CDU at saka NDRRMC. Sigurado meron sila. Nandun Sigurado yung meron resources. sila noon. Ang sinasabi ko, bakit ang DSWD hindi na lang diretsuhin sabihin kung ano yung mga safety measures na kailangan gawin? Anyway, go-coordinate naman yung mga yan. Alam nila, nobody's operating in a vacuum here. Oh. In other words, ginadjakol yung... Naku. So, parang sila- Anong klaseng advice yun? Pumunta kayo sa LGU. Objection, Your Honor. That is, Mag-coordinate kayo sa LGU para malaman nyo kung ano ang mga safety measures na gagawin nyo. What an advice. Anong pukla? Yan ang sinasabi ko kasi kapag may mga ganitong... May masabi lang na press release. O, ganun. They have to show that their heart is in with the people. Their hearts are with the people. they're on top of things? Oo. Oh, yun. They're on top of things, bro. Useless nga yung sinasabi mo eh. Dati nauso yung may warning coming from telcos. Pero yung warning na yun, sinasabi, dito ang bagyo, mag-ingat kayo. Ganun lang. Asan yung detalye? Anong gagawin namin? Gaano kalakas ang ulan? Gaano kalakas ang hangin? Ay, yung bang kubo ko, kakayanin? Hindi. Doon ba sa lugar ko, babahain? Mga ganun. Sa kami pupunta. So, barangay yun. Tama. Eh baka wala naman yung impormasyon na yun sa DSWD kaya ayaw nilang pasukan. O, di wag mo nalang sabihin yun. Huwag ka nang makigulo, no? Ito yung mema lang, yung mga mema. Yun lang sinasabi ko. Well, ang punto po rito ay may experience naman ang mga kababayan natin. Okay. Kung anong gagawin dyan. Okay? At malamang dyan, puro evacuation yan. Kasi hindi naman nangyayari yung gusto na yung ating mithiin, yung ating aspiration na maging resilient sa climate change, sa bagyo, sa init, sa El Nino, ang ating mga communities. Yan po nakalagay yan sa batas pero hindi natin ginagawa eh. So sa nga hanggang Yung parang ngayon, parating pa lang ang bagyo, na-announce pa lang ito, alam na ng bawat isa kung anong kanilang papel, saan sila pwesto. matik na ano yon yung, dapat. oo. Di ba? Matik na kung anong mga gagawin ng kababayan natin. Kung well-informed sila, alam nila kung anong gagawin nila. Ang problema, kulang sa information. At naikot na yung mga marshal na may mga armbands. Na, Sabi ni dito tayo Jonathan, gagalaw. ginagawa naman daw yan ng mga barangay. Totoo naman. Ginagawa Meron naman silang daw yan. pwesto, lalo na sa mga probinsya. Oo. Kaya At yung mga madalas tamaan lugar. ginagawa nila yan. Pero Sanay na sila. ang punto ko lang po, mainly ang ginagawa nila ay evacuation. Pag may danger dyan sa lugar nyo, mag-evacuate na kayo. Halimbawa, yan prone sa landslide dyan. Ba't pinapayagan pa may tao doon? Alam naman natin, marami pang darating na... Politics yan, bro. Ganun ba yun? Butante yan, bro. Hindi mo basta-basta pwedeng paalisin at Di- kasi nire-relocate mo pa ron ba rin? Year in and year out, na may bagyong darating, evacuation tayo. Ganon. Mangyayari. Magkakaroon ng I'll give you an example. Bro. evacuation center. Dito sa gitna Yung mga eskwelahan gagamitin ng evacuation I'll give you center. an example. Dito sa gitna ng Metro Manila, meron dyan yung Manggahan Floodway. Ang dami nakatira dyan sa gilid-gilid dyan. Hindi kayo dapat nakatira dyan dahil pag may bagyo, dyan dinadaan yung spillway yan, yung tubig mula sa... Pag may bagyo, ina-evacuate yan. Oo. Pagkatapos ng bagyo, babalik sila but ron. Yan yung sinasabi, right. Yan yung sinasabi, in the first place, hindi dapat kayo nakatira Ayun na dyan. nga. Ano ang sagot? Ayun yung- Binibigyan ng kuryente yan, binibigyan ng tubig yan, binibigyan ng pambahay yan doon. Binibigyan ng ayuda. O binibigyan ng Boto. ayuda dyan. Anti-poor ka pag kinontra mo yan, bro. Pero kailangan gawin eh. That is Yan po ang ibig replicated sabihin. all over the place. Ayun po So, ibig sabihin ng resilient community. Kasama yan.
na kung delikado yung lugar na yan, dapat walang tao dyan. Totoo. Hindi ba? O, ano po ba yung mga resilient community? Yung pun design ng mga bahay natin. Meron kaming ginawa kasi noon sa Leyte, sa Okay. East, hindi, Samar, Eastern Nag-design Samar. kayo ng yung resilient na housing. A-frame. Okay. Mas A-frame, ano to donation ng mga empleyado ng Estee Lauder. Nag-donate sila, tapos dinagdagan namin, nagpatayo kami ng mga bahay. Yung arkitekto na nag-design, ang sabi niya, para maging typhoon resilient, a bit, may laban na konti. Okay. Ay yung A-frame na gano'n. Okay. Okay, para hindi tatakayin yung bubong agad. Super lakas na lang talaga para madali yun. Ganon. Baka kasama yan. Di ba? Magbago ang ating paraan ng pagtayo ng bahay. Baka kasama yan sa resilient community. At walang nangyayari dyan eh. Yun ang napapansin ko. Puro pilot project, puro ang tawag dito. Puro memorandum of agreement. Memorandum of Mamaya agreement, pag-usapan natin pirmahan yan. yan, oo. Sa dami-dami ng problema natin, ang ginawa nitong mga government agencies ay MOU, Memorandum of Understanding, Yan. Parang, pirmahan, selfie. Ang, But sandali lang, dito lang sa Bagyo, one of the things nga lang dito, ayaw nating magkabagyo, no? Pero yung ulan na sinasabi mo, magkakaroon ng rainfall. Sana dahil yung bumagsak. habagat, Okay, higupin sana daw yun. bumagsak sa mga dams. Pero may wind. Kasi kasalukuyang bagsak na bagsak ang mga level Yes. ng water levels natin sa dams. Sana kung doon nakaumang yung ulan, pare. ang sinasabi nila, yung Angat Dam daw, sabi Oo. na NIA, kung sana umulan, mapunta doon sa dams. So, Well, tagulan na ngayon eh. at least dun sa rainforest sa paligid at then bumagsak dun sa dam. Ayun. Aha. Yung runoff. Run off ng tubig. Kailangan ngayon yan dahil kinakaharap natin napakatindig El Nino. Pare. Pang-siyam na to ngayong taon, ha? To si Inday. Right, Marami pa po yan. marami pa. Para sa akin, we better shape up. Hindi pwede yung kamukha ng dati. Evacuation, Tulad ng dati. coordination with local government for safety, preparation po, pre-positioning ng Repositioning food. of relief items, recovery efforts. So. More of the same all the time. Siguro dahil sa climate change at sinasabi po ng mga scientists na tayong pinakamatindi ang tatanggapin dito sa climate change na to, ang Pilipinas, Oo. baka dapat magbago na, hindi na yan more of the same. That's what we're trying to communicate to everybody, especially the government offices. Na laki-laki nga ng budget natin sa sahod eh. Pinasasahod natin yung mga yan. Pinakamalaki pong item sa government budget, yung operations. Ibig sabihin yung sahod. Tama. Na hindi ang hirap bawasan. Dahil, Meantime, tayo mga nagpapasahod sa kanila, ay tinatamaan nitong inflation. ayun, nasa balita ngayon yan. Ekonomiya muna po Yan tayo. po ang number one ngayon na balita. Medyo nag-slow down. 6.8 kasi nung Mayo. Ngayon 6.4. Ayan, sabay biglang pasikat na naman ang 6.4, Department of Agriculture. Para bang solve na yung problema natin dahil hindi po nawala yung inflation. Ang nangyari dito, humina ng konting-konti ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pero ibig sabihin po niyan ay tumataas pa rin na napakalaki. Humina lang. Yung 6.4%, malaki pa rin po yun. Ang maganda lang nangyari dito, dumiskanso. Ibig sabihin, nag-slow down. Ang masamang nangyari dyan, kung 6.8, yung susunod, 10. Ayan. Palala ng palala. At least ito, tumataas pa rin, pero humihina po. Saan daw nanggaling yan, pare? Yung inflation. Sabi po ng Ano yan? PSA, galing sa food. Transport din, di ba? Food and transport. Oo.
Bakit sa pagkain, bro, hindi mabawas-bawasan yan na hindi maano? Mahigit 5% pa rin ng food. Alam mo yung 5%? So, ramdam na ramdam ng tao yan, pare. Oo, lalo na yung mga nado sa 50%. Oo. 50% po ng economic class, sa baba, lower 50%. Ramdam na ramdam. 5% pa rin ang food inflation. Ha? Ano daw po yan? Mas malakas ang akyat ng presyo ng karne. Meat, baboy, baka, manok, okay? Pero tumataas pa rin ang presyo ng bigas. Ang taas na ng bigas, pare. Taas na ng bigas. 56 per kilo, 58 per kilo, yung mga sinandoming, yung mga ganon, no? Yung mga dinorado, okay? 56, 58. Ang lupit nun, pare. Ang mahal nun. Bakit nga ba? Dahil yan sa importation, gano'n, mas mahal yung components ng international trade or tariff policies na Mare. may pressure sa presyo ng Mare. At maaari ding may kinalam. Kasi nag-i-import naman tayo. So there's enough nag-i-import supply. tayo. Maaari din may kinalaman doon sa kartel. Cartel. Yan na kasi sinasabi ng mga business communities. Ang binabantayan nitong pinakamamahal nating Philippine Competition Commission ay yung mga diving diving sa Boracay. Ayan. Hindi nyo atupagin niya rice diving cartel. companies doon, yung mga diving po, yung mga nagsiswimming, diving. Yan. Basta ito, yung mga kartel na siyang pinapanatiling mataas ang presyo ng paano bigas. Paano bang mangyayari yan? Okay, shortage ng domestic rice. Importation tayo. At ang ating importation po ay record level. So, ibig sabihin may supply. Bakit walang tigil pa rin ang pagtaas ng presyo ng bigas? Yun ang tanong. Okay, yun. Tama. Yun ang tanong. Ano yan? Supply chain? O ano ba yan? Constraint sa distribution? Okay? Kung constraint po sa distribution yan, dapat doon sa mga liblib na puok, mahihirap marating, nandoon yun matataas. Dapat dito, sa madaling marating, like Metro Manila, hindi tumataas. Totoo. Bakit ganon? Kung yan sa distribution. Ang sinasabi po ng mga nag-a-analyse nito, baka kailangan tignan natin yung stranglehold ng ilang grupo dyan sa supply ng rice. At hindi po pinapansin niya ng Department of Agriculture. Ang press release ngayon ng Department of Agriculture, ginanahan daw sila dahil bumaba yung... hindi bumaba ang inflation. Nag-slow down lang. Okay? Ginanahan sila kaya i-maintain daw yung price control sa imported rice. Ang ibig sabihin nila ron, yan ang dahilan kung bakit nag-slow down ang price ng food. Yung kanilang measure na yun. Yeah. Ibig sabihin, they're, Kampante na sila na ayos to. blowing their own horns. We are on the right track. How do I say it? Pangit kasi pakinggan, nagbubuhat na sariling bangko. Oo. Di ba? Parang, ano bang ginagawa rin? Hindi, yung parang minamasahan mo yung sarili mo. Ganun yan eh. Tap on your Ang own hirap pa shoulder. mating masahin yung sarili. Parang kami ang bida. Kami Kasi, bida dito. Dahil sa amin, ayan. totoo nga ba Supply nagka-epekto natin. yung bakit ang taas-taas po ng presyo ng bigas? Kung totoong ganyan. Okay? Pero mas mahalaga dito, parin Joel. Pasensya ka na kasi obsession ko to eh. Okay. Yung prices. Yung core inflation. Okay. Pag core inflation, i-strip away mo yung food tsaka Yun ang energy. technical Oo, definition. Pero kapag titignan mo pa yung second level of the definition, pag yung core inflation, yan po yung binabantayan ng mga monetary authorities. Ibig sabihin, yung general trend ng price increase ay nandyan. Ang ating core inflation ay tumataas.
tatanggalin mo dyan yung food and transport eh. Kasi anong dahilan doon? Yung food and transport, open yan sa mga extreme. Politics, movement ng politics, yung gera sa Middle East. Yung mga, ano po ba, unexpected, all of a sudden, kung tawagin yan sa statistics, ay blip. Biglang na lang umakyat and everything, so affected yung food mo, tsaka transport mo. Diba? So, tinatanggal yun doon sa core Tinatanggal yan, inflation. oo. Ang core inflation basically will reflect anong kailangan gawin ng monetary authorities dahil ibig sabihin niya, yung general trend ng prices ay pataas. So, kailangan nila mag-withdraw ng pera from the system. Kukunin nila yan. Yan yung core inflation natin ay mataas. Mataas po yan. Ibig sabihin, ang central bank natin ay gagawa ng hakbang. Hindi maaaring hindi. At usually, hakbang na gagawin ng central bank na yan ay itaas ang rates. Pag itinaas ang rates, slow down ang investments. Dahil siyempre hindi naglalabas ng pera dahil mahal eh. Hindi nga sa naglalabas. Siphoning off, sabi nga ang tawag dyan. Sinisip-sip. Tinatanggal pa niya. Sinisip-sip pa ang pera from the system para hindi nga naman magatungan yung inflation. Slow down yun. Ngayon, ang economy natin slow down na. Yung pong solusyon sa inflation, yung interest rate increase, will affect the economy. Ang tendency po niyan, to slow down investments. Pag nag-slow down yung investments, slow down din ang economic growth. So, paano mararating ngayon yung Alam mo, target? para sa mga pangkaraniwang tao na wala naman kaming i-invest. Kami Wala naman. umaasa kami sa sweldo at racket. Diba? Ibig sabihin ba ito, papatayin ko na muna yung aircon ng mas madalas Tipid? ngayong araw, tipid. Tighten your belt? Tighten your belts, mga ilaw, huwag masyadong magbababiyahe. Huwag na munang ang yung ibang tao, ganito ang baboy sagot na dyan muna. Ay, mahal Pag na baboy. in-advise sila ng government, tighten your belt. Tighten your belts. Ang sagot nila dyan padala kayo ng belt. Any belt, wala kami. We need a belt in the first place. Oo, tama. Ganon kasaid Oo. ang mga kababayan Grabe natin. naman So yun. yung core inflation po, 4.4%. Mataas yun. Pare. Tumitira lang tayo less than 2. Minsan nga 1 Alright. ng core percent. Yan yung good times talaga. Okay? Talaga pong may pressure for prices to increase. Sa manggagaling yan. Kasi po, talaga namang tayo consumer-driven ang ating pamumuhay, economy. At napakalakas ng ating importation. Ang importation natin, halimbawa agricultural goods, 1.2 trillion. Mahal na pamasahe ngayon. But what if we were to produce more? Yun na nga ang solusyon dapat dyan. Mula sa pagkain, pare. We are an agricultural country blessed with fertile land, bountiful A lot of water, forests, rain. a lot of water, rain nga lang. people- hindi ako nagbibiro. Bakit ba? People who know. Oo. So, nasaan yung kulang? Saan yung kulang? Sa bigas, lagi yung pinag-uusapan ni Kong John at yung na nga, mayroong kumpanya, may mga movements, hybrid rice, mas malaki yung yield. Pero hindi Per na hectare. popularize Oo. Sa kanila, talaga uphill climb. Para, without government support kasi, ang aking assessment, yung mga ganong kumpanya, talaga hirap na hirap uphill climb. Maiksi ang reach nila Hindi ka mukha ng government. Lahat na sulok ng Pilipinas, kayang marating. Kung merong all-out effort to produce more rice, kailangan ipakalat yung information na yan ng hybrid. Tapos, suportahan. Suportahan. Kasi, Hindi, ang measure ni Kiko,
When you price say cap, suportahan, maging mas madali, mas accessible sana dun sa Farmer. sa farmer. Tama. Yung sinasabi ko nga, hindi naman tanga yung mga kaibigan kung nando sa Bicol. Ay, hybrid. Ay, meron baga kaming hybrid. Nga lang babiyahe pa kami sa Pili. Malayo. Sa Pili para kumuha. Eh di, tapos na. That's a yung 3-hour gastos. biyahe, ilang 100 gastos. kilometers yun, bro. Eh. Yun na nga. Yan yung mga Walang problema. Bureau of Agriculture Extension workers sa LGU na makakatulong sa kanila. So, sabi po ng Department Sa power, pare, paano naman sabi mo, anong power sana at Wala nga solusyon ng DOE. Alam mo ba ang press release we have ng... to build more plants. Eto nakakatawa. Baseload plants. Alam mo ang press release ng DOE? Proposed amendment to oil deregulation law. Nako. Ha? Sila yun. Hindi naman. Tsaka propose lang. Propose pa lang yun. Matatagalan tayo sa proposal, sir. Propose pa. At i-amend pa yung batas. Bago ba amend yung batas, ilang ewan ko, dadaan pa ng House, ngayon busy ang Senado, hindi ko alam kung gagano. Kaya ngayon, ako hindi nila maasikaso yan. Gano'ng realistic pare. yan? In fact, walang naasikaso ngayon sa Senado at sa Kongreso kumaliban yan. Yan ang kanilang Kongreso press release maaari. Okay. Paano yun? Meron ba tayo solusyon doon sa transport? Ang Sa ang press release po ng DOTR, sila daw po ay recognized ang DOTR na maaga silang nag-submit ng kanilang procurement plan. Yan ang kanilang Department of Recognize roster of government agencies fully compliant with procurement reports. Kailangan namin Yan. transport, tren, ruta, Ang bus. inflation po galing sa stasyon transportation. ng sana. Ang sinasabi nyo Procurement sa akin, plan, sinasabi nyo sa amin, ang galing nyo mag-report. Well, there's Good something morning, to be said Jonathan. with That's the reporting. main point. There's something to be said about The main reporting. point is the report. It's It's not the not the result nire-report of the nila, report. ang nire-report nila, hindi tungkol sa transportation eh. Procurement. Ang galing nila mag-procure daw. Hindi, ang galing nila mag-report Ng tungkol sa kanilang procurement. Which is not even true. That procurement has been very, very Sa bola pa to. controversial. Controversial pa. Ang inflation ang gagaling sa transportation. Hoy, DOTR. Sa inyo nang gagaling ang inflation. At ang inyong sinasabi sa amin, maayos kayo. ang galing nyo mag-report ng procurement. Hey, good morning sa inyo. Good Hoy, morning. magandang umaga po. Yung mga walang ginagawa dyan sa DOTR, kawawa naman kayo. Ang hina ng inyong leader. Baka naglalakad pa kayo. Kasi yung dati, noong umpisa, naglakad sila eh. Pinasasakay ng public. Pinapasakay. Ay, 30 na umaga, DWIZ 882, Aliw, Channel 23, Karambola. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong Karambola, karambola. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, si Paring Ben. Paring Ben, Governor, Hindi Congressman. ko alam, nasulot na ba? Sabi ni Joel, Hindi ko nasulot. napanood ko lang siya. Na? Nasulot na raw. Lalo na siya sa kabilang Ginagawa tayo programa. Ay, hindi. farm team, Ano farm siya team. Hindi, si Ben, kabilang istasyon. talagang doon pa siya doon. Doon talaga siya. dati na siya. Doon sa spokes. Spoke siya. Dahil daw sa low inflation rate noong June, excited si Agriculture Secretary Francisco, King of the Road, Chu Laurel Jr. Boss ko, excited ka. Lagi Ituloy naman mo na yung excited mga yan, farm-to-market roads. 30 billion yun. Sana ma-excite naman ng mga farmers natin. Hindi lang ikaw. Ikaw boss. excited eh. Oo. Huwag naman ikaw lang. Tayo lahat excited dapat. Dahil daw, kaya siya ginanahan, dahil ang rice inflation ay 15% na lang. Saan galing yan? 15.6%. Galing ko! Dati noong May, 15.6% tumaas ang presyo ng bigas. Ngayon, Ngayon, 15 June, na. 15 na lang. Oh, galing. Galing ka, galing mo. So, itutuloy niya raw yung 50 pesos
price control per kilo sa imported, rice. Imported rice. Ang ito yung lagi kong pinagtataka rito eh. Bumupunta ako sa palengke, tinatanong ko yung aking suki, alin ba rito imported? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya alam yun. Depend na. So, paano natin malalaman na yan ay 50 pesos lang dapat? Pag nakita mo yung butil ng bigas, pare-pareho po yan eh. So, ito, fantasy, parang yung kanta ng ano to, Earth, Wind and Fire. Fantasy. Fantasy po yung press release ni Laurel na yung kanyang price control na Ay, 50 umaandar. pesos, ayan na ang dahilan kung bakit 15% ang presyo ng bigas. What a... What a Kasi fantasy. kailangan niya What a yung additional fantasy. 2 months daw para yung harvest kasi hindi pa dumarating eh. So, just to give by them time. For, Yung prices mag-ano. Hindi, pero imported rice to eh. Oo. Hinold lang niya yung imported rice. Sabi niya. Hindi natin alam yun. Hindi. Para mas ba't mo stabilize na yung pinagmamalaki price, yung 50 pesos na ano sa imported rice? Oo nga. Ba't yung Bakit pag yun? malaki yung ang laki ng harvest natin, 12 tons per hectare. Yeah, mga ganun Eh, dapat. walang ganun eh. Wala. Wala siya may Parang pagmamalaking cheerleader ka ganun. para sa mga, Oy! sa mga ano natin, Maganda tayo, farmers. farmers. Itong gawin natin. Irali, one big fight. One big 8 tons. Hindi siya gano'n, ano? Hindi siya- Madoble man lang. Yung national average from 3 tons. O gawin mo Per 6 hectare, maging 6 man lang. Wag na yung 10. Kasi kaya-kaya po yung 10 sa hybrid eh. Meron nga tumitirang 12 eh. Oo. 4 times, yun mo, ng national average. Wag na yun, double na lang. Eh, self-sufficient na tayo. Mag-e-export pa tayo. Sa dami ba naman ng kababayan natin nandiyan sa rice production? Biruin mo yung i-increase ng kanilang income. Ayun ang gusto na. Ay yung magkakaroon ng buying power. Yes. Aandar po ang economy natin. To make it doable, hindi naman kailang buong Pilipinas. Hindi. Identify lang siya ng ilan. Yes. Then tsaka ako mag-press release doon ng pagka... Sabihin mo na kung ano ni makusunada mo rice. Actually, identified na eh. Identified Oo, na. identified. Mindoro. Mindoro. Cotabato. Cagayan Valley, Cotabato provinces. Diyan, di ba? Bicol. Parts of Bicol. Iloilo. Mga ganun. Dalin-dalin na yan. Identified yan. Hindi yan. Mag-concentrate ka doon. Huwag ka mag-concentrate doon sa mountain province, halimbawa. Ay, wala yun. Eh, rain-fed po ang ginagawa doon. At saka yun, Pero yun, special rice. Special rice yun. Special rice. Yan. Ito, tinatanong ko kanina ni parang Joel, parang Jonah. Ang inflation galing sa food at saka sa transport, fuel. Anong ginagawa ng Department of Energy? Ang kanila pong press release, DOE proposes amendment to oil deregulation law. Layo. Around the corner na lang yun. Bago nga Malapit na mangyari yan. Ganun ba? And what are they proposing as an amendment? ano Yun nga ang ba yung dapat pa malaman doon. Para daw to strengthen the country's energy security by extending available oil supply during emergencies. Ayan. Wala pong kinalaman sa presyo, in other words. Actually, sinasabi, you can have a circular for that eh. Hindi, you don't have to go to Congress. Para ano? I-extend mo na, sabihin mo lang dyan, oy, kayong lahat na mag-ano dito, yung inyong buffer. May problema tayo, Yung buffer natin ganito na, 30 days kayo, hindi 15. Something like that. Hindi mo na, actually, moral suasion muna. Pwede. Hindi mo na kausapin kailangan mo person. Dahil po, kailangan nila mag-imbak. Pag nag-imbak sila, kikita sila. Oo. Alam nila yun. Alam nila yun. Compare mo yan sinasabi ng DOE. Amendment to the Oil Deregulation Law. Yung sinasabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian, gusto niya mas malakas na oversight. O DOE. Oversight. Yan. Ibig sabihin, disiplinahin nyo yan, Oo. mga nagbebenta. Lalo yung mga oil companies. Ang sinasabi po, may mga unjust fuel price increase. Si Gatchalian. Yes. Yan yung windfall. Matagal na natin sinasabi, windfall yan. Ano ba? Hindi ba natin alam ang totoong cost ng fuel?
tayo ay laging blindsided nito mga oil companies. Tayo mga ordinary citizens, parang Jonah, Wala pag ganang akin, hindi natin alam yan. Wala tayong- Sino nakakaalam Oo, dyan? yes. DOE dapat. Yes. Meron nga silang bureau eh. Ang sagot po ng bureau nila, Bureau of Oil Management. Industry Management. Yes, ano oil ba? industry management. Ano? Ang sagot nila, dinat na namin yan dyan eh. sistema. Yan ang sistema. Every Tuesday, nagmi-meeting to mga oil companies At at titirahin dinidikta nila kung magkano presyo. Ayan na raw ang sistema, inaabot na nila yan. Tanga! Ba't hindi mo baguhin? Alam mo mali. Parang yan yung 100, oy, sosyokos namin kayo, 120 Oh, there you go. power plant. Pare, ha? yan ha. Yari kayo Ang sa akin. DOE may ginagawa sila. Yan yung, ano? ang tawag nila diyan, power grid monitoring. Ayan, nakita mo na. Sinasanction nila yung mga power plants Plants na- na nagkakaroon ng Antindi? scheduled Oo. power outages. Pare, ang tindi mo, monitoring. Ngayon ko lang Mahirap yun ha. ngayon ko lang nalaman yan. Syokos lahat yan. Nagmo-monitoring pala sila. Hanep. Hindi, pag sinukos mo, anong mangyayari? Sasagutin ka. Bakit nagkakaroon na Then you have a report. Oh, Ito ang this is sagot a nila. report. Ayan. Yes. Tapos kakalimutan na yun. Ayan na yun. Sabi ng Mahal pa rin ang report ng kuryente. PSA, galing sa food at saka transportation. Ang problema natin. Yung transportation, kasama po doon yung gaso. Okay. Pero bakit problema nagkaka-inflation sa transportation? Kasi po, okay, ano ibig sabihin niyan? Kulang ng masasakyan. Supply and demand eh. Bakit kulang ang masasakyan? Kasi po hindi inaasikaso yung transportation systems natin. Why do I say it? Ito, DOTR. Meron? Walang masakyan ang mga kababayan natin. Ang kanila pong press release, sila daw ang DOTR recognized for reporting. Hindi ba napakaganda nun? Di ba? Reporting what? Reporting daw. Reporting. Ito pa. Hindi, for example, Ang LTO, okay, hirap na hirap tayo. Maraming namamatay sa kalsada. Every now and then, Every day, grabe po ang dahil sa mechanical failure. Aksidente. LTO reshuffles NCR officials Ayan. following arrest of fixers. Ayan. Ayos. Ha? sa mga opisina yan. Ang layo sa bitukan ng mga tinitira nitong mga Agencies. ng mga agencies Sa natin. tagal na ng mga pictures dyan, ngayon na kayo nag-reshuffle. Ha? DOTR, galing LTO. nila mag-report. Ang DOE, Report proposing amendments to oil deregulation By law. the way, Ang LTO, compare ka daw pare, DOE, pumapaling sila sa renewable energy. Oo. One has to commend them for Yes. that, pare. To accelerate the transition to renewable energy. ayan nga sources. nagpapahirap Ano sa masasabi atin. niyo dyan? Yan ang nagpapahirap sa atin Kaya nga po. may mga may mga incentive, mga Yan ang nagpapahirap sa atin, Ganun yan, ba? renewable. Bakit napahirap? Kaya kulang ng kuryente. Kaya tayo kulang ng kuryente dahil dyan sa renewable. Ginawa ba ni Libiste yung mga 12,000 megawatts? Yung mga... Yung pinagbibigyan na locations, kinuha niya lahat yung magaganda Ano, locations. franchise, oh. Kung namumroblema tayo sa pagkain. Ano sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? BFAR secures highest COA opinion for 4th straight year. Meaning, Administration! Administration. Ang kanilang mga Maganda ang pinagkakaabalahan, hindi po yung kasakapanan lalo na natin. yung sa Bureau of Fisheries. Para BIFAR, sumikat lang sila. Laki ng papel dapat niyan sa food production natin, BIFAR. Hindi ko ginamit ito. Ang galing mo, ibig sabihin, galing nyo magdoktor ng books, kaya kayo na ng COA. The books. Oh. Ayun lang ibig sabihin yun. Ha? 4th straight year daw. Highest. Ano ngayon? Ngayon, lumakas ba yung ating fish cups? Oo. Gumanda ba yung ating mga hatcheries? Dahil Ayos sa na natin highest yung ginawa opinion niyo. kayo? Oo. Ganun ba yun? Ayun, yung mga Kinakain ba kaming isda? yung mga Nagmura ba ang isda? Lalo na sa aquaculture. yung mga nakatiwangwang ba ng mga fish pond, ayos. Yung fish kills, meron Diyan mo makikita po workout. na misguided
yung kanilang Itong mga priorities, Priorities nito, nila. I don't know where their priorities lie. Nanghirap sabihin eh. Hirap na hirap ang mga kababayan natin sa pagkain, sa transportation. Recognition. Ang kanilang mga pinagkakaabalahan. COA report. COA opinion highest. Yes. 4 straight years. Alam mo, sigurado ko, nung nabasa ni Dave Gomez yan parang lalong, nagkamot ng ulo. Nagkamot? Kaya pala ako, Isa pa yan si Kaya Dave ako Gomez. naman- Ganyan din. Paano natin mapapaganda sa story? Ewan ko yan? ba, somewhere along the road, may baka nagkamali tayo ng guidance. Kulang pa nga yan. COA, Kulang? Bakit? Dapat, By the president's something like that. We make Because we were inspired by the president. Yun. Tama. kulang in line with the President's in line with the directive. president's or administrative Alam mo, magsosona na. Paano mo kukulik Aray lahat ko. ng story? Ito ba i-report ng presidente sa Sa SONA? Na nagkaroon daw ng recognition COA ang recognition. DOTR Baka itapon dahil niya. magaling mag-report? Ito yung mga... Yan ang mga Galing lumilipad na Kasi- laptop, pare. Kasi ngayon, kaya nagbibigay ng mga ganyan kasi nga kinukulit lahat. Oo, Para sa SONA I'm very Hindi, familiar ang with tingin that. ko, magkakatanggalan eh. Kaysa sabi, siguro pinakita kay President, sir, ito yung report Ito, namin. oo. Ito yung, itong mga report nyo, puro mga report to, wala naman akong nakikita nangyari. Okay. O, sige, Okay. dito. Namumroblema tayo. Classroom. Yeah. Kulang. Ayan, DepEd Oo, naman. sa Dati DepEd, problema. education. DepEd. Business group. Yan. Forge pact to ensure Ayun. integrity in education. PPPs. Ayun. Plano na naman. May plano yung PPP kasi. Public-private Partnership. partnership. Partnership para matayo daw yung mga classroom. Ngayon, anong ginawa niyo? Umaandar na ba yung PPP? Hindi po. plano Hindi rin pa yan. umaandar. Anong ginawa ng DepEd? Nakipag- Nagpirma ng memo with Christian business men and professional. Ano ba yun? Parang ganun yung pangalan. Para daw sa partnership. Memorandum of Agreement, MOA o MOU. Baka nga yung mga Yun ang solusyon natin. baka nga yung mga Nag-increase ba classroom dahil may Hindi, memo? Brotherhood of Christian Businessmen Ayan. and Professionals. BCBP. BCPP. Nag-memo? Ano, memo ba? Agreement? Ano, Ang problema- Memorandum of Understanding. Kaya MOU pala. Yan nga malaking problema dyan kasi baka yung mga brotherhood na yan hindi nasa eskwela eh. Baka Christians lang talaga sila. Ganon. Baka nga wala sa eskwela yung mga yan. Are you in the schools? Are you in construction or whatever? I don't know. Aha. Eto, isa pa. LTFRB, paborito natin ito eh. Gusto niyo? Siya marinig, ano ang kanilang Report. epal to the... Ito, report to the President lahat yan. LTFRB prepares. Naghahanda. Anong hinahanda po nila? Mga sasakyan ba o ano? Mga reforms? Mga Hindi. mga prangkisa ba ang inaayos nyo? Hindi. Prepares. Travel advisories. Amid threat of Super Typhoon Bavi. Ayan. Yan. Maglalabas sila ng advisory. Yun ang kanilang response. Laking bagay, no? Parang Jonathan. Kasalukuyan daw po, naghahanda ng travel advisories ang LTO. Para saan? Para kay Sa darating Typhoon, na Super bagyo. Typhoon. Bobby, Typhoon. late na kayo. Ano na eh? lang yan eh. Lumaragasan eh. Hindi. Sabi ni Vigor Mendoza, sa kasalukuyan daw po ay siya'y nakikipag-coordinate sa pag-asa. Late ka na, boss. Galing lang yan. Dito na eh! Dito na eh! Ibig sabihin nag-command conference sila. Ay, Kahapon, boss, nakaraw. Yan yung ano nun. We have been resulta monitoring. niya. Ako, Diyos ko. This weather. And we are now focused to identify the areas. Boss, na-identify na yan. Kung saan sila kikilos. Identified na yan at saka gumagalaw. Kaya kailangan, importante daw po, na
coordinate sila with Pag-asa Under own, para makapaglabas sila ng travel advisories. under own, gumalaw ng mga kababayan natin. Hindi nila kailangan yung travel advisory. Aha. Nangyayari na ngayon. Ano kayang travel advisories ang Sasabihin ilalabas niya, nito? Pag nabaha, huwag kayong dumaan sa mga bahang area. Yan. Pag umulan, Yan. malamang basa ang lupa. Yan. Yan ang mga advisory. Yan. Kaya huwag kayong magmabilis. Huwag kayong mabilis. Huwag kayong masyadong mabilis. Yan. Alam mo, medyo may pagka-selfish yung press release na yan. Dapat yan overall DOTR yan eh. LTFRB, LTO, Marina, Coast Guard. Tapos magkaroon kayo ng ano. Ito yung aming gagawin. Wala ngayon DOTR. Hindi, ang DOTR nga, reporting. Galing namin mag-report. So walang ano, Ha? nakasilip na, uy, ba't ka nauuna? Isang team tayo. Hindi ganon. Comprehensive dapat tayo, transport tayo eh. Yan, from the point of view of the propagandist, yung sinasabi mo. Oo. From the point of view of the commuters, Commuters, useless yung mga Kasama, press release. useless Kahit yan. maganda yung press release nyo, you did it right, useless sa akin yan. Ang kailangan ko po, may masakyan. Ang kailangan ko, ligtas yung aking sinasakyan. ligtas, maasahan, at abot kaya. Makakarating Ayun, ako, maabot kaya. Ang kailangan ko po, kung may masakyan ako, ligtas ako, komportable man lang. Hindi po yun nasa EUB, Na UB. nandun sa likod, kay tanda-tanda ng tao, bago Dadaan dyan sa likod para makababa. para siyang Mababasa. para siya sa sako ng bigas. Nandun siya sa cargo area. Cargo area. Ano bang klaseng kaya nagagalit si BBM? Tapos Ang kailangan ko actions. sa tingin nyo, lahat yung mga report na yan, DOTR at lahat, isasama mo sa... Sa SONA. Kung ikaw speechwriter ni Presidente Parin Joel, napakagaling. May value ba to? Ito, isasama mo ba itong mga Pero, ganito? alam mo, experience ko dyan, yung bawat secretary at yung mga USEC yan, they go through that with a fine-tooth comb. nga. Talagang aayusin What kind muna of nila report are you bago giving? makarating sa What kind of report are you Malacanang. giving to the President? Babatuhan ka ni GMA ng laptop niyan, di ba? bro. Yeah, sasabihin ng Presidente, ang Batuhan iniisip natin may masasakyan ba tayo? Yan. Ligtas ba tayo? Oo. Affordable ba? Komportable ba? Yan ang mga kailangan niyang i-report sa bayan. Kumusta ba traffic natin? Ang sasabihin niya, ang DOTR po ay napakagaling mag-report. Tsaka okay ho yung COA, ano nila. Ang COA naman sa BIFAR. Ayan. Hindi, sa DepEd natakot ako eh. Nakipag MOU na kami sa mga brotherhood para For the sa PPP. Christian, Yung PPP nga, fantasy na yun eh. PPP at saka brotherhood. The PPP itself, kasi may pera po yan, department yan, DepEd, may pera, magtayo ng classroom. Ba't inaatupag nila yung PPP? Ba't hindi nila atupagin yung sariling pera nila at itayo yung mga classrooms? Ba't hindi ganon? Yung PPP lagi sinasabi. Bakit may kikita bang private companies dyan o ano? Hindi ko alam. So ngayon, fantasy na yung PPP. Another fantasy, magkakaroon kayo ng MOU. Sa brotherhood of Christian. Regarding the na, PPP. Pare, eto naman. Gusto niyo ba yung Department of Finance? Ha? Department of Finance prioritizes. pala. Ha? Kay Signing of Pax Silica deal Go. within the year. Balita ba yan? Ha? Hindi pa nagkakapirmahan. Magkakapirmahan pa lang. At yan ang priority nila. Magkapirmahan na raw. Ano bang klaseng Department of Finance meron tayo? Okay? Priority daw po yan. Sabi daw po ni Secretary Frederick Go. I hope we can get something signed within the year. Ayun. Secretary, kung ganyan na rin lang walang kakwenta-kwenta yung press release mo, wag mo na sabihin, I hope. Dapat sasabihin mo, I will see to it that something will be signed within the year. Sana ganun na lang. Kasi Wala nang kakwenta-kwenta yung press release mo eh. Ang mas maganda po marinig namin, ay may nangyayari na diyan sa Pax Silica na yan. Hindi yung agreement pala. nag-photo op na kayo at meron 1.2 billion dollars. Mga Yan. ganon. Oo. Pinirmahan ko Parating na. In fairness to, kasi itong nakita ko pati yung picture nito, mukhang
briefing with the media, nag-conference din media, sa dami na napag-usapan, walang makuha yung media na maisusulat. Itong iisang tumpak silika. And Ikaw naman, pare. Wala ka naman, ang daming ginagawa ng DOL. Ang umusbong lang dito tinanong, bakit sa Clark ginawa yung pack silica? Oh, because we are attracting semiconductors. Doon na nagsimula na. Ganun ba yun? Natuon na sila sa pack silica Ganyan talaga. ba yung press conference? Oo, Ganon? wala talagang ibang masulat. Ito na lang nila. Doon sila nag-handle. Yun ang handle, yung Kasi paksilica. medyo mas marami siyang na-quote na nasabi tungkol sa pack silica. Priority nila magkapirmahan. Before the end of the year. By the Magkapirmahan. end of the year, not even before. So, kailan magkakaroon ng factory? Wala pa. They're inviting nga itong mga Deal pa lang, semiconductors, chips, advanced technology products. So, nabuhayan yung mga reporter. Okay, may sinasabi. Ito, pwede kong sabihin kay Secretary Frederico. 1.5 years ago, there was an offer from the group of business people from Taiwan. Led by TMSC, pare. The biggest chip manufacturer in the world. The biggest. Oh, sinabi nga nung kaibigan ko na nasa Nag-offer sila? Nag-offer sila to come here and work it out, etc. And sabi nung kaibigan ko, and what did they did? What did they did? What did they did? Wala states mo na. What did they did? What did they did? Oh. Wala. Nasa Wala. presidential ano pa siya noon, yung mga Siya presidential flagship projects. Siya special assistant for Ang sagot dyan, what did they did? Nothing did they did. Oh, yan. Yan. Nothing did they did. Yan. Pare. Ngayon niya sasabihin yan. Sabi nga, the train has left the station, boss. Pumunta na sa Vietnam eh. Kumpara nyo yung mga kalokohan pinagsasabi nito mga agents nito. Halimbawa sa pag-ibig. Ang aksyon ng pag-ibig ay tinaasan ang pwede mong utangin. Yeah, something concrete like that. Yun po yung punto namin. Hirap ang mga tao. Sa bahay, pabahay. O ito. O, itaas natin ang ating loan limit. Yan. Hindi ba napakasarap pakinggan kung ikaw ang citizen Oo. na ganyan na Naririnig mo. balita from pag-ibig. Okay? Nagbigay pa sila ng promo rates. Binabaan pa yung rates. Oh. To encourage people, Ayusin yung bahay nyo, o ayusin kayo yung magtayo bahay kayo nyo. ng bahay. Ganun eh. Hindi ba po mas okay yun? Napansin ko lang itong pag-ibig kasi na... Very proactive sila dyan. Ha? Proactive ang pag-ibig. Hindi naman dahil hindi ko nga kilala itong CEO na to, si Marilyn. Oh, ano yan? Nag-umpisa sa pag-ibig hanggang ngayon nandiyan pa. Hindi ko lang Marilyn gusto. Acosta. Ang kinote po nung kanilang press release, Housing Secretary Aliling, at saka si Acosta, kaya raw nila ginawa yan in compliance with the directive of President Marcos. Lagi kasama yun. Bakit kaya? Ginawa nyo yan dahil kailangan gawin. Yun. Ginawa nyo yan dahil nakita nyo Sa tingin kailangan nyo. ng mga Oo. members. Yan. Ganun na lang. Bakit pa yun? Directive ni... Hindi kasi Dave Gomez. Ilagay nyo Kailangan yan. isingit. Oh. Singit nyo yan. Yan yung ating Yan ang ating nilataw. Ang ganda na nga eh. Ako, ginanahan na ako dun sa itinaas yung, pwede mo utangin. Oo. Tapos may promo rates pa. Ibig sabihin, binabaan yung rates. Good news na sa akin yun. Akalain mo siningitan pa ng... Medyo ka ng konti. Medyo... napatayo ako. Kung ganda nitong balitan to. Biglang nakita ko yung... in line with... Because of the directive. Ayun. Ano pa ba? Yan ang ika nga nila, boilerplate nila. Anong boilerplate? Boilerplate. Lagi mo isisingit ako sa nalulungkot third paragraph, fourth paragraph yan. Nalulungkot talaga ako dyan yung nangyari. Yan, paksiling. Oo. 1.5 years ago eh. Nakabanan sa lahat ng business section ngayon yan. Tapos That I hope something will happen within the year. within the year. Banner yun? Sa business sections. You know, our journalism has gone to Hindi the ko dogs. binaner ka, sabi ko po lang yan. Pare, bukas dadaling ko dito yung memo. Yung memo Memo. coming from Taiwan. Yung TMSC. Tapos Na- hindi Wala. walang kumandar. Hindi Tinawag- pinansin.
Sige nga, dali mo bukas at i-bulgar natin. Babasahin ko. Oo. Babasahin natin, pare. Magbabalik po Karambola. Mamaya, sa second half, pag-uusapan na natin yung impeachment. Okay? Kasi mas marami po importanteng bagay kaysa sa impeachment eh. Second day lang, wala naman nangyari. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola, karambola. Balik tayo! Hey! Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Okay? Habang nagpe-press release yung DOTR, gusto ko lang banggitin po, bago tayo pumunta sa impeachment, na sila ay napakagaling nila mag-report. At sila daw po ay pinuri sa galing nila mag-report. Yung mga elevator po dyan sa MRT stations ay hindi umaandar. DOTR! I-report nyo nga. Sa galing nyo mag-report, i-report nyo na hindi umaandar. Yung, yes. Okay. Pwede ba yun? Pagalitan ninyo yung yung operator ninyo ng elevator. Yan. Oh. Yung mga, meron pong namatay na bata na tinangay ng baha dyan sa Quezon City. Yan. Quezon City yan. Galing nyo mag-report eh. Yung mga gumagawa dyan ng flood control sa Quezon City, ilang areas po dyan sa napakahinang ulan kagabi ay binaha. Saan area Tuloy siya? may namatay na bata. Okay, 7-year-old. Napakahusay ng ating mga response sa ganyan. Hindi ba kaya nakukonsensya itong mga pinasasahod natin sa gobyerno? Na ganyan na nangyayari sa mga ordinaryong tao? Namamatay na lang sa baha? Binaba, ang hirap umuwi. Walang masakyang elevator sa MRT? Pare naman. Awa naman kayo. Kailangan ng konti. Bali wala. Hindi raw yung spike ng COVID sa Quezon City. Okay. Ay hindi naman daw deadly. Kahit na, nagkakasakit pa rin. You have to do something dahil kumakalat yung COVID. Hindi mo pwedeng i-downplay yun ng basta-basta. Hindi, okay lang naman daw. Mild na lang yung COVID eh. And therefore, bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun ba? Ganun ba ang policy natin na ngayon? Ang hirap nun, ha? I-downplay mo ng ganun. Para naisip mo na sa private sector mo na rin. Yung tubig doon, masama ang kalidad. Huwag mo kayo mag-alala. Sumakit lang ang tiyan, hindi naman nagdudutumi. Kaya nyo yan. Ay, pwede ba siya pumasok sa opisina? Kumbaga, sabi, buhay pa naman kayo. Buhay pa naman kayo. Di ba? Ganun. Ganun na lang ba? Ganun na. Okay. Gusto niyo na ba yung Gusto niyo na ba yung impeachment? Meron ba tayong may interview ngayon? Meron dapat eh. Si Odi Bukoy. Oo, Sino? mas Si okay Odi. siya. Oo. Patawagan natin. Si Odi. Sabihin natin kay Drew. Sabi po ni, yun muna pangalawang sinabi, araw. comment muna ni Sara. Si Vice President Sara Duterte po, nagpunta sa Senate. sa Senate. Doon sa building lang. To talk with the... Hindi yung Senate as a body. Oo, Hindi po siya pumasok. Hindi siya nagbihis para dun. Doon siya sa defense room. Oo. Yan. Yan. Para kausapin nyo kanyang Yan defense team. defense team. Nandun siya. And they did. Nagka-meeting naman sila. Ayan. Pero na-quote po siya ng media at ang sabi niya, bloodied Pare. but unbowed. Ano yan? Ano yan? Sige nga. Ano? Hindi original yan. Hindi original yan. Original? Sino ba yan? Mula kay William Ernest Henley sa Invictus, yung sinulat niya doon. Yes. Bloodied. Parang maganda yung quote Ibig na yun. sabihin, parang, Maganda yung quote na yun, bro. Ito sa... parang sine. Hindi, yung Invictus. Anong sinabi? Sinabi. Maganda yung Invictus yun yan. na nga, Sinabi niya. The Unbroken, Oo. ang tawag doon. The Unbroken. Oo. Ang alam ko dyan, yung Unbroken, yung sa World War II, yung Japanese, na merong pelikula isang yan. sundalo na huli.
Tapos pinarusahan, pero hindi siya bumigay. Yun yung unbroken. Yung kay sinabi lang niya, basta yung blooded but unbowed. Blooded so, but yun, unbowed. That kasi, is the Invictus. sa Invictus yun eh. Quotable It's quote. about resilience, endurance. Yes, endurance. Self-mastery. Naghihirap ka pero ikaw ay magwawagi. At actually, yung pinaka-quote doon, pare, is really, I am the master of my fate. Yes. I am the captain of my soul. Yun ang, Yun kasi ang hindi Invictus. na nasabi na ni ang problema rin minsan kay BP Sara napansin ko, she wants to get that impact. The problem is she memorizes it. Makakalimutan mo pag memorize mo, kailangan internalize mo yan eh. Yes. At kung pwede i-rephrase mo na sa Tagalog o sa Bisaya. sarili mo. Sarili mo para Sarili mo. talagang may impact. Ramdam na ramdam mo. Ngayon, agad doon sinasabi niya, you could see, kasi minsan si BP Sara pag nagsasalita, gumaganong pa yung mata, narinig mo yung nagkiklik yung, yung isip niya, baka makalimutan ko. O yun ang naalala lang niya, yung blooded but unbowed. So, This is bloodbath and bloodbath. bludgeoning. Yun. Yan ang Yun ay kanya yun. Yun lang ang sinabi niya. Kanya yun. Yun yung I kanya. will be blooded but unbound. But unbound. So, at nakangiti siya and then, thank you. At umalis But siya. ang Iniwan na niya. spokes niya, si Michael Powa. Oo. Baka pwede Hindi, natin nasa matawagan gilid lang si Michael Powa nun, pero nakangiti si Michael Powa. Baka pwede natin tawagan Encouraging si... nagpaliwanag. Hindi, tinatawagan nga natin si Michael eh. ayaw niya eh. No, but before that, so what was bakit sumipot si BP Sara doon? Ano yung optics na gusto niyang Para sabihin niya, hindi ako takot. I Yun am yung here. optics niya. I'm here. Ayoko lang, I just don't recognize what's going on there in Yeah, the oo. session hall. Pero Pero, Kaya ginanon siya kaya ginanon din siya ni Lorna Capunan. Lorna sa Capunan, attorney. no. Pero kung John at She's- paring she's- Conrad, she's already- sooner or later, she will have to go to the No, she does Senate. not- Somewhere down the line. No, she A does not have to- weeks- No, she does not have to. But mahaba pa to eh. Maraming pa mangyayari. Hindi ako, Oreta, 7 buwan to. Itong buwan to eh. ang tingin ko si BP will be going there every now and then. I'm sure. Doing, To her face. pulling all these kinds of Hindi, stuff. Well, isa, may message sa publiko. Yes. Yung hindi ako takot dito, nandito nga ako sa Senado, pero I don't recognize what's I don't going on recognize upstairs. this. Yan. Number 2, it's an opportunity for her to face the media Yes. and say something like blooded, Blooded but, and unbowed. unbowed. Mga ganon, okay? Kasi kung tutuusin, para lang kausapin mo yung defense, sila papuntahin mo sa'yo. Okay. Pwede naman kayo Bakit mag-zoom. ito? Hindi, talaga yon? It was meant to be. Merong ano yun. Merong gano'n yun. Ni optics yun. Optics Sabi talaga nga yon. sa'yo eh. And then, sa susunod, yun naman the crowd sa labas ng Senate. Dito tayo mag-trial. Kasi ang ginagawa nila sa akin talagang ganito. Ngayon, patatawag siya as a hostile witness. Ayan. Yan ngayon. Kailangan mo ba pumunta ron? Yan ang Well, depende how the impeachment proceedings proceed. Kaya, Some- meron motion. sometimes Hihingi also- ang prosecution nasa pina May motion. as a hostile witness. As a hostile So, witness. Kailangan mong humarap ngayon doon yun. Yan. Ngayon, pagdidebatehan yun, ha? Pagdidebatehan yun. Yan. Yan. It's going to be... It's going to be, the subject of a intense But exchange. siguro ang point ko, sooner or later, you have to plan. How to... Kung sakaling mangyari at kailangan humarap, kailangan magplano ka na paano ko harap. Ito nga. Hindi, ang plano ito, pares, tingin ko. Hindi, anong lusot nila na hindi di pumunta ron? Hindi Kung pwedeng- isang pina yung... Yun ang isang Trial issue. court. Kaya mangyayari dyan, ang... Sa akin, may value. Oo, yung subpoena na yan. Yung subpoena na yun. Hindi mo pwede ignore yun. Which is why kailangan magplano ka kung paano, how you will deal with this. The fact of the matter And is, history has shown one that of these the days, Vice President has been quite bad when it comes to Those things. stressful situations. na-realize Ano siya? niya na hindi siya pwedeng hindi magpakita eh. Oh, okay. Kaya nga ngayon nagpapakita doon sa... Pero At least dun paiut-iut sa- na pakyut Sa na gilid-gilid, sa gilid-gilid. Gilid-gilid. Okay? Na-realize niya yun. Ngayon, the prosecution, up the ante, so Yes. to speak. Oo.
Di ba dati binubuyo nila, kailangan mo magpakita. You cannot just ignore, hide under the etc. bed or what. Oh. She's not It hiding is, under the bed. It is your obligation. That's just a figure of speech. It's your You obligation. cannot just ignore this. Yes. In other words. It's your mandate. It's a constitutional duty. Ganun ang bait sa kanya nung As a matter of fact, it is So kaya inuunti-unti niya na, nagpapakita siya. Pero, the prosecution up the ante nga, at sinabi, hihingi kami ng subpoena as a hostile witness. Kumbaga, ano ngayon? Sige na. ano yan? Pagdedebatihan ba yun? Hindi, tsaka sasabihin ng prosecution, ano yan, forever na lang bang ganito? You are ignoring the law? Nobody is above the law. Yan. Yan ngayon ang mga apin. Kaya dapat pag-isipan ng grupo na yan. Nila, Meron kasing, paano ang gagawin natin ngayon? may strategy na sila dyan dapat. Di ba? Pero kung mabibrief ng totoo si Inday. Si Inday. gusto, lawyer naman yan eh. Magaling naman siya. Kung mabibrief lang ng gusto, ang problema kasi yung mga nakapaligid sa kanya, puro sip-sip. Hindi, tsaka, ganito. Hindi na, wala na yung practicality, wala. Kung ako huwag ninyong i-baby si VP. Because, actually, she has to prepare. Because she is the vice president. At any given time, i-shield. she will have to... At assert sinasabi that nila, yung responsibility. 2028 is at stake. Kita. Dito makikita yung true grit, Yes, kung ano siya. yung unbowed niya. Oo. Diba? Ano Yung ba? makikita. So, ihanda nyo na. Ngayon But pa lang. you're not helping her. Bine-baby Kung nyo. puro nasa echo chamber. Let her be the Alex Ayala of our political system. Ang pusa, sarap nun. Sarap nun. Alex Ayala. True grit. But there will have to be, kasi para sa akin, there will have to be a personality pivot here. A certain, I mean, yung mga advisor, kailangan pakinggan niya kung gano'n. Kailangan na, kasi minsan nadadala siya ng simbuyo ng Ang damdamin balita ko, mali yung mga advice eh. Pare, ito. Baka tama yung advice, hindi lang niya pinakinggan. Ito nga. Tama si Paring Conrad eh. Pare, 2 years. So, short time yan. Short. You prepare. Sinabi mo na natatakbo ka eh. Oo. Sa 2028, Sinabi mo na. Sinabi mo na your yun eh. eyes on 2028. So, ang sabi nila, lamang na lamang siya sa Senado. Oo. Dahil napakahirap abutin. Yung 16. Yung 16 votes Ang dami. for the conviction. But she, Kung ganun, ipakita ko yung confidence na yun. Yes. Dapat. Na I will get through this. okay. Sige, maski na 13 na kayo, kaya ko to. Presidente, magpre-presidente ako eh. I have to show you my grit. Ito na. True grit. Eto daw, may nakapansin nito eh. Lahat na laman daw ng objection ng defense. Denied. Of By course. Chis Escudero. Why? Because the objections were really non-objections. Ang sinasabi ng iba, ilang kaibigan natin, the presiding officer is a bit too accommodating for comfort. Really? Ano nga eh, dapat nga naman. pinagsasabihan nila, oy, yung mga objections ninyo, you take a look at your records. Kayo naman eh. Meron na yan sa Kaya sinabi nga ni Senator Pia Cayetano, admonish us if we are committing something Defense wrong. Counsel Oo. Carlo Narbasa. Joaquin, ano ba to ni Baka anak. Hindi. Kilala ko lahat ng anak niya eh. Wala. Baka anak ng kapatid. Baka anak ng pamangkin kapatid. nila. Baka apo niya na. Hindi kaya? Baka apo. Ang Bata tanda pa eh. ni Supreme Court Chief Justice. Hindi, wala na si Supreme Court. Hindi Oo siya. nga, anak na ni apo niya na to. Anak ni ano to? Anak ni Nino. Chito, ano? Hindi. Chito. Hindi, si Chito. Si OG. Si OG. Baka anak ni Baka anak OG. ni OG yan. Anak ni OG. Apo ni Chief Justice yan. Apo ni Chief Justice. Yun daw yung pinagsasabi nitong si Congressman Lawrence Defensor. Ay, kwento. Narrative. Asa ng evidence presentation? Kwento yan eh. Hindi, pero nga, kaya nga pinagbigyan si Congressman Lawrence, sabi niya, you will have your time, boss. Kami, we are presenting our evidence. Hintay ka lang, but we have to come out with the context of this evidence. Kailangan ikwento muna Kwento mo namin. muna. Pagkatapos, ilalabas Lalabas namin yung mga evidence. Magaling yung magaling yung witness. Hindi siya Yung si natingin. NBI, At saka alam niya sinasabi niya.
Despite everything. Minubog Pero hindi. Hindi matataranta. Sa akin naman, yung kwentong ganyan, Part of the game yan. well, sa akin, kailangan, yung pag nagkwento ka, iwi-whip mo doon sa presentation ng evidence. Hindi naman pwedeng yung kwento lang ni defensor ano yung kwento lang. Hindi naman, hindi ako payag sa ganun. Hindi, Kasi ang trial po, talagang evidence-based. Yes. Hindi naman pwedeng kwento lang. Hindi, kaya nga 5 minutes lang siya. And then after that, si Ligutan na eh. Magaling yung magaling yung prosecutor. Si Ligutan. Taka yung witness. Pero mamaya, may cross-examination Magaling yan. yun. And Yan then ang they will maganda. present, gaganti yan, may sagot yan. Yeah. Ang sinasabi ni Narbasa kasi, Oo, Narbasa, may conclusion ka na eh. Yan ang sinasabi Well, ni defensor yeah. eh. Oo. Yung conclusion mo, iyon lang yun. Ba't yan sinasabi mo? Kailangan may evidence ka. Yes. At bakit Tapos pabayaan mo yung mga judges to provide their own conclusions. Hindi ikaw magbibigay noon. Well, I think that's a good point. It is a good I point. think the two sides ngayon, defense and prosecution, are this early in the game are pushing the boundaries ngayon. Saan tayo aabot? Saan tayo aabot? Tinetest pa nila yan. Nagpapakiramdaman ka ba? Probing ba yan? Pakiramdaman? Oo. Haba pa to. Ngayon, dun sa cross-cross, Mamaya, cross. mag-narrative ka na rin. Mag-narrative. Mag-narrative ka na. So, ang dami objection po. Pero yung video, sabi naman nitong, sana hindi na nag-comment si Senator Lisa. Oo, hindi na. You're the judge eh. Oo. Ang nag-comment pa siya, pare, ano ba yung sabi niya? Do you think it is a crime? Oo, yeah. this does not show anything na Na minahire ba siyang assassin? Na assassin. Yan lang yung ano nyo. Okay. Dapat nga, patunayan ng... na mayroong assassin na hire. Oo. Oo, na meron talagang... Kaya that's the holder, yung butas dyan sa ano na yan. So, ano yung Impeachment crime article. ni BP Sara doon? Wala, yung being taklesa as usual. Talking too much. Parang as usual sinabi. Yung, Talking hindi na too matanggal much. yan yung, pupugutan kita. Kailangan matanggal yun eh. Talking too much. Ano yun eh? Inciting to sedition. Yan ang As sinasabi ko, far pag as stressful environment, ganyan na nangyayari. As far as it may not be a criminal act, but as far as the public is concerned, Masama yung at gano'n. sama ng You don't do that to the president. and then Openly, in public, Kahit you na threaten nag-i- to assassinate Kahit na him. nag-init ang ulo. Hindi, mo. Maski sino ka pa. at saka anong ipinapakita? Pero anong crime doon? Anong asa Masama lang ng dating. Sama lang ng dating. Yun ang crime doon. Kaya si Lawrence, importante sa kanya yan dahil anong asal ang pinapakita mo? What Well, kind of Well, Anong asal? Again, anong asal ang gusto again, mo? Ano yung ugaling asal ka ba? again, the impeachment process is not totally legal. Political. Ito yung political. Kaya nga, and the group of Sara should be aware of that. And they should really be aware They of that. should should be be. aware of that. Na hindi po legalistic lahat ito. May kasali po ang publiko rito. Kasali kami rito. Especially when you're saying, this is for 2028. Di ba? Yung, kasi parang in the Ang bag predicate na. mo kaagad yun. Parang in the bag na acquitted. Eh. Kasi ang hirap marating no 16. Kailangan wag masyadong maangas na legalistic dito masyado. Doon na nga, yun nga sinasabi natin na ikaw, pag ito pinag-ano mo na pang, ititiray mo. Puro legal baka mainis pa sa inyo yung mga... I sort of misremember si dating solicitor, si Estelito Mendoza. He had that eh. He is a brilliant legal mind. Yes. Pero you could tell just by the process, the timing, the sense of timing, may he was doing theater din eh. Tapos, meron po Kailangan yun eh. Oo. malakas sa Saywar. Siyempre. Dito sa nangyayari ito. Siyempre. Why? Paano ko nasabi. Ang prosecution, sabi niya, victory. Game 1, victory. Ha? Oo. Paano Kasama mo nasabi? yun. Paano Kasama yun yung Saywar yun. yan. Kasama yan. Yung Saywar yan. Siyempre. Ngayon, yung defense ay napikon. Napikon? Why are you saying there's victory? Ganon eh. Hindi sila handa sa Saywar. Wag ganon. Kasi sabi nung lahat ng objection nyo, barado. Oh.
Sabi ng prosecution, Siyempre, gaganunin kayo it's a niyan. huge victory. Di lang yun. Sa social media, meron na silang nataga. Panalo na. Yung may mga taga ganun na... Walang pinag-ibayan in Oo, any eh. game, pare. Basketball. And this No, in a strict court of law, hindi mo kailangan itong mga Wala. ganyan-ganyan. Wala yan. Pero here, you're gonna sway the senator judges. Yes. And the senator judges will definitely be swayed by the Oo. the bigger public. Sabi ni Na tayo. Pawa, ayaw niya Problema nung i-declare na victory or loss for defense. Sa akin, sabi nila victory Oo, sa eh. kanila. So, Kami, mas lalo kaming nakalamang dito. Di ba? Naipakita namin na hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Ayan. Okay, so yun natin. We just talk with the Vice President. All is not lost. That's just the second day. Gumawa ka ng narrative mo every day. Every day meron pa yun. Ano? Ay, taga muna tayo ng report mula kay Patrol 24, June Samson. Baha sa ilang bahagi ng Metro Manila kagabi. Bulan lang ng Hindi inabot ng 1 oras at humupa agad. Wow. Kahit ba ilan lang yan June eh. Maganda. June! Yun. Pat 24, Patrol 24. Ayan. DWIZ Field Report. Kasabay nga ng pagbaha kagabi, bunsod ng localized thunderstorm sa Metro Manila ay agad na kumilos ang clearing operations team ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa mga lugar na inasistihan ay ang V. Luna Road at EDSA North Avenue sa Quezon City, EDSA Ortigas Service Road sa Mandaluyong, Governor Pascual Avenue at Barangay Catmon sa Malabon City, Blumentritt Corner P. Margal sa Maynila, at Ramon Magsaysay at Dima pa naman sa Santa Mesa, Manila. Dahil dyan ay wala pang 1 oras ay agad na humupa ang baha matapos rumesponde ang DPWH Quick Response Team upang alisin ang mga naipong basura sa mga daluyan ng tubig o declogging sa mga drainage inlets. Samantala, patuloy yung manong nakaantabay 24/7 ang DPWH sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at ng commuters ngayong tag-ulan. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng Todong Lakas, Patrol 24, June Samson, sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Matatawag daw. Dako pa tayo. Balik tayo. Maraming salamat, June. Okay daw. Galing Oh, very good. Very good. Nasolve agad yung baha. Humupa ka agad. Ubo pa kagad. Nagdeklag eh. Bumaha pa din. Ito namang si Elmer Messina. Invictus, yun yung pabango ng pako kabano. Patay tayo dyan. Ikaw, Elmer. May Invictus, pabango nga naman ng pako raban. Ikaw, hindi ka pa ba kinukuha ni Dave Gomez? Ikaw Oo naman nga eh. tulungan mo naman. Tulungan mo na nga. Ay, kung ano-ano na nga pinag-press release ng mga government offices eh. Break. Galing mag-report. Mag-break muna tayo. DWIZ 882 Aliw, Channel 23, 9:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Banal si paring Ben Ebardoni po Ay. medyo busy. Hindi naman nasulot. At saka hindi na COVID. Hindi na Hindi na COVID. COVID, hindi na tangay ng baha. Hindi. Hindi po. Hindi. Naayos na. Hindi rin gumagawa ng magandang report. Hindi. Hindi rin gano'n. Ang gumagawa ng magandang Para sa report. COA. Ay, DOTR. Hindi, yung anak niya. Yung governor ngayon. Oh, yung Ng Eastern ng Samar. Eastern Samar. Oh. Yun ang gumagawa ngayon. Si RB. Sa oh. Kasi actually mas active kaysa kay Ben yun. Umiikot eh. Ay, yung bata na yan, nakita ko lumaki yan eh. Bata pa lang yan, alam ko na Napapasok na siya doon. na ang hilig niya ay Taong, civil makipag-ano service, sa tao. makipag-ano sa tao. Ngayon po, yung hearing kahapon ay grave threats and assassination plot. Yes. Huwag kayo mainip. Kasi si Risa ba? Risa. Si model, hindi naman kasi fashion show yan eh. Nagalit siya, asa ng Ebidensya. ebidensya? 1 araw pa lang naman, boss.
Yung grave threats lang po pinakikita mo na rito. Ano ba yung grave threats na yun? Yung video itself is grave threats. By itself. Yung assassination plot Is another matter. Another matter. Gusto nyo, may prueba na agad eh. Huwag ka mainip, boss. Wag. Tsaka huwag nila kayo, kasi judge ka eh. Kung judge ka, makinig ka. maghintay ka na muna. Gayahin nyo si Blas, Ople. Noon, hindi nagsalita at all. Ni isang salita, hindi niya Anong dahilan niya ron? Judge ako eh. Bakit ako magkokomento? Yun na nga yung... Except na merong question of clarification. Yun lang. Eh paano bang... Diyos ko naman. Actually, yun ang dapat na masabi natin dito sa mga kaibigan natin, Senator Judges. Yung interventions, please limit your interventions kasi do not misinterpret or misinterpret what the witness or anybody And overread. And overread. Okay. Wag. Yeah. Judge nga kayo eh. Pag maski nakapunta kayo sa punta kayo sa korte, hindi naman ganyan ang judge. Nakikinig ang judge. Tsaka tinitignan yung papel. Ito bang sinasabi nito nandito sa pinag-usapan? O Yan. Nandiyan ba? Okay. Meron po nag-challenge sa Supreme Court Yes, ngayon. na bakit presiding officer si Cheese. Okay. Isa yon at the same time, Hindi kasi may petition, di ba? may petition, dalawa issue. Number one, bakit presiding officer si Senator Escudero? And number two, wag na ituloy muna to dahil constitutionally legally infirm yan. Yung proceedings na yan. Yung nag-file kasi doon, parang hobby niya na yan. Mag-file. Mag-file, ha? Para lumalabas po, yung mga komento, kumbaga, kinarir Oo. ang pag-file Ng sa... kaso. At kinarir din naman ng Supreme Court ang pag-dismiss sa kanya. Ay! Ano ba to? Ano nangyayari sa bayan natin? What's happening? What's happening? What's happening? Ang opinion po ng mga on the side, maraming nagko-comment dyan. Ang laki daw ng value kung humarap si Sara. Si VP Sara humarap doon at perform well. Yes. Nandun na Ang siya. key rito, yung perform well. But it will be a big strategic decision para Of sa course, kanila. we understand that. We understand Ano yun, that. pare? What we're trying to point out is how do you prepare her? Make or break yun. Ayun. Make or break yan. Sa mga legal experts po, ang sinasabi nila, yan ang key. Di ba? Yung si Corona, ina-advise siya noon, wag siyang magsalita. Wag ka na sumama dyan. Parang ganun eh. Huwag ka na sumali. Yun ang advice. Ngayon, baligtad dito kay Sara. Ang advice dito kay Sara ng mga legal experts ay grab the opportunity. If you don't answer, you don't say anything, the allegations are true. Yun ang optics nun eh. Pwede. Ganun Ganun. ang ano dun eh. By keeping quiet, you're saying, surrender na ako. Ganun ba? Hindi, unbowed nga eh. Hindi. Pero ano pa nga yun eh. Okay, may balita po tayo doon sa mga kaso naman. Okay. Yung Sandigan Bayan, hindi raw pinayagan si dating Senador Bong Revilla na magbakasyon. Bakasyon. Hindi, bibisita sa Lamay. Bakit naman hindi Bakit pumayag? hindi naman? Pumayag naman. Bisita sa Lamay. Namatay po yung kapatid niya raw. Kapatid niya ba sa ama? Parang ganun. Bautista eh. Sa Bautista. Ay, napakadami niyan. 80 ata lahat yung mga anak ni Don Kaya siguro Putik, Don Ramon. ni Don Ramon. Revilla. 80. Kawawa naman sila, no? Oo. Kami 9 eh. 9. Parang naliliitan pa ako sa siyang kami. So, sabi po, 4 na oras lang daw siyang pupunta. Hindi pinagbigyan na Sandigan. Kayo naman, Sandigan, pinagbigyan nyo na sana. Ano ba naman? Sasamahan naman yun eh. Death daw ng kanyang kapatid. Sana pinagbigyan nyo na. Kasi daw po, ayaw umiiwas sa Sandigan
na magkaroon ng impression ang publiko Na pwedeng ganyan. na pinapaboran ang isang detainee. Eh, yung iba naman ay gusto rin naman umalis. Ah, Magipaglamay. Tama. kung nakakulong, gusto makipaglamay, hindi naman pinagbibigyan ng ibang courts. Oh, paano pero yung sandigan, pagbibigyan Oo. niya. Tama naman yun. May katiran din naman. Ha? Pero kung ako naman kay Senator Bong Revilla, alam mo na, bakit Alam mo naman na ganun eh. Oo, ganun ang patakaran eh. Send your condolences some other ways. And pray for your brother. Yan. Yan. Eh nga, ito nga sinabi ng Invictus William Henley. Na, ano sabi? Ito, Sige, pare. quote to nga, ano. It matters not how struck the goal, how charged with unjust with punishment they scroll. Yan. It matters not how struck the goal, how charged with punishment they scroll. I am the master of my life. I am the captain of my soul. Yan. Yan. Okay. Yan yung sinasabi ni ano. Maganda. Maganda. Napakatatag ng message. Oo. Yan. Pero ang hirap sabihin niya kung ikaw si Aplaska. Wala. Mahirap ko. Kasi ano ka na eh. Kasi Dismiss ka na eh. Dali ka na. Banned Done. from government forever. Oo. Tanggal din ng benefits. Yan po ang sabi ng Office of the Ombudsman. Dismissed from service. Ang penalties po, perpetual disqualification from holding public office. Wala siyang eligibility, meaning po na Yung forfeit. benefits, ano? Pati lahat ng benefits. Oh. Yan po ang, ano pala ito? Police Major General. Yes. Mau Aplaska. Yan ang Sergeant at Arms. Pero acting lang siya noon Oo. Acting Sergeant at Arms siya ng Senate, pero Sergeant at Arms siya ng Commission on Appointments. Hindi ba napakabigat naman Oo. ng Will not penalties? be construed by some quarters na ano to, vengeful, arbitrary, ganyan. Galing mo. Yan. Galing Eh, mo. oo. Galing mo. Propagandist. Propagandist ka talaga. Galing mo May talaga. mga kakilala ko na Baka yun nga, nasasabihin. baka naman may nakikinig sa'yo. Yan ang ngayon nasasabihin. Oo. Baka mamaya, ayan na, kinupunta tayo. Yan, Binigyan mo ba- ginagantihan lang. Binigyan mo ba sila ng idea? Hindi. Alam mo kung Oo, bakit? ang sagot doon. Mas matindi yung ginawa mo kasi nag-create ka ng scene na hindi naman dapat Kung may mangyari. namatay doon, Kung may namatay doon. nagpaputok ka ng baril. Kung ano-anong ginawa At mo ilang exchange, tapos nag-senaryo ka pa Oo. na we're under attack. ano ba yan? Ay, senaryo. Ikaw Na napatili tuloy hindi pala napatili. napatili. na-excite tuloy siya. No, tapos nagkaiyakan. Bigla, napagulalas. Nagkaiyakan tuloy. Oo, sa- napabulala siya. Napagulalas siya. At saka siya nang ginawa mong yan, General Aplaska, And you are the police. Ikaw You dapat- are the ikaw sun- dapat ang Ikaw ang nagpapasipay, ikaw ang Oo. nagsimula. Ikaw pwede ba yun? Yun. Sa eh. investigation, Yun ang that punto was ng ano. ombudsman. Yun ang lumabas. Lumabas. Hindi, tapos ikaw ang ginawa mo yan. Ikaw nag-commotion kung ano nang nangyari at saka napalabas pa si Bato. Tapos kumain pa yung mga ano sa... Wala raw kadahilan-dahilan para magpuputok ng baril ito si Yun. Aplaska. Bakit siya nagpaputok? Bakit siya ng baril? nagpaputok? At So, ang sabi ng Office of the Ombudsman, inilagay mo sa panganib yung mga buhay ng mga tao. Okay. Kung may mga natataranta at nagputok, di nagka-problema na doon. Yan. And you put the institution in shame. Aha. Does he care about that? Do you think? Ang number one niya doon, Ikaw, mailabas. security ka eh. Ang sabi po ng defense ni Aplaska, talagang buong paniniwala niya that the senators were in danger. Ba't di sila binigyan ng ano? Bakit nagpaputok ka agad? Oo. At saka dapat inano mo sila sa isang kwarto at dinagyan mo na sila ng security. Heightened security daw Oo. yung kanya. Oo. Maganda yung palusot din, pero Wala. hindi po, it did not fly. Hindi, tsaka, Yun ang malupit doon. tsaka hindi nangyari. Ang decisive ng mga galawan ni ombudsman pag ganyan. Kumpara Hindi doon sa pwede. mga dating ombudsman, wala akong naaalalang ganyan. Hindi pwede. Kung siya, stripped of his, mga ganun-ganun Oo. kagad eh. Tsaka hindi naman pwede yung ganun.
Tsaka yung Sandigan is shaping up. Oo. Oo. Ngayon, nakita mo? Hindi na sila Oo, magaling. yung kasi dati ang galing na nila eh. Ang galing na nila dati. Ngayon eh. Ang galing nang mag-acquit eh. Oo, magaling na Dati, mag-acquit. ngayon hindi na eh. Para bang Tinablan, ano? Nung sinabi, ano sinabi ni Boy eh. Oo, tinablan. Oo. Under medical condition, medical observation Beso pa rin pa. daw po si Si Senator Senator Marcoleta. Marcoleta. Pero may buhok pa din. Oo. Kompleto. Grabe ka. Yung kanya, Ano sinasabi mo? I'm the master of my... No, I am the master of my fate. and the captain of my soul. And the master of my tonsorial treasures. langya ka. Langya ka. Tonsorial, ha? Ikaw talaga. Banata ka ng mga kampinis. Mahirap na gagalaw yun eh. Na, ano. Under observation daw po si Senator Rodante Marcoleta dyan sa PNP General Hospital. Elevated blood pressure. Yan. Maganda ba yung PNP General Hospital? Well, at least, Nakaka-elevate ng- At least pasado. wala ka sa kulungan. Wala ka sa payatas. 72 years old po itong si Senator. Marcoleta. oo. 140/90 raw. Ang kanyang blood Ay, pressure. sisiyo yan, Senator. For a Hindi po mataas yan. for a 72-year-old. Considering yung iyong sitwasyon, Mm. malamang nga hindi lamang yan ang sakit na abutin niya eh. Tapos dumalaw daw po si Vice President kay Senator Marcoleta. Yan. And then after that, pumunta sa Senate. Nauna siya doon eh. Okay. Ngayon, Pero ipaglalaban pa rin ni Senator Marcoleta yung kasong yan. Siyempre, Diba? Na hindi, pare. ano, He has to do this that. is not plunder. hindi yung kay Ombudsman, motu proprio. Oo. Obligasyon niya i-file yan. Ngayon, it's up to the Sandigan to say, Say it. kapag hindi final ni Siya Ombudsman yun, mababana. siya ang tanga. Inamin na in public eh. Wala ka pang Pinay? Dalawang beses pa yun. Oo. So ngayon, ang mangyayari dyan, yung Sandigan, titignan yung basis. Oo. Ang sasabihin lang naman ni Marcoleta, hindi, binobola ko lang yung media. No, sinabi ko yun eh. Di naman Diba? totoo yun. Hindi tapos, wala na yung motu proprio case. Meron ba katibayan? Hindi eh. Para bang naging ministerial yung pag-file ng ombudsman? Ang sabi po ni PNP Chief Nartates, ano daw, kailangan daw ma-hospital si Senator Marcoleta. Kasi ang papel ng pulis dito, kailangan ingatan din yung kanya. Siyempre. Dapat naman- Prudence dapat lang. dictates. Yes. You know? Yun si Prudence. No. Si, Kanta ng Beatles yun. si Dear Prudence. Dear Prudence. Okay, sige. Kanta ba ng Beatles yun? Invictus, may pabango. Ito, Prudence. Ito, Kanta si- ng Beatles. Prudence daw. Kanta ba ng Beatles yun? Oo, Dear Prudence. Kapag na merong ganyang kaso, hindi mo pwedeng baliwala. Oo. Kung may mangyari, Mm. ikaw pa ngayon na ididimanda ng pamilya. Pag pinagpipilitan mo pa yan. Yun po Hindi, yung tsaka paliwanag. mag-check naman ng doktor talaga kung ano. Yun yung paliwanag kung bakit nasa ospital si Senator Marcoleta. Ang 72 problema, yung mga years old kasama pa. niya sa kaso, nasa kulungan siya, nasa ospital. Oo. Siya ang principal dito siya nang pinahamak niya yung mga taong yun Saka kadaldalan niya. Di ba? Pagkatapos siya pa nakaligtas ngayon. Siya pa ang nasa... Pinahamak niya yung mga Iba, allegedly nagbigay sa kanya bilang kontribusyon sa kanyang kampanya sa eleksyon. Oo. Ngayon, Nakakulong sila. Meron daw kumalat-kalat po. Meron daw plot na i-impeach si Ombudsman. At ang nangunguna raw dyan, ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, GMA. Okay. President natin. Kumakalat lang yan. Kalat lang yan. So. Well, si GMA mismo denied it. Okay. Denied it, sabi niya. Kasi galing lang yan sa blog, sa social media. Okay? Ang totoo po dyan, ang ombudsman, talaga ini-impeach yan. Hindi pwedeng tanggal-tanggalin lang yan.
Okay. As a matter of fact, with all of the cases being filed by the ombudsman right now, I won't be surprised. Na merong Mayroong magmumove ng ganyan. Hindi nga, vlog lang eh. Fake news in other words. No, but having said that, hindi ako magtataka kung there would be sectors Yes. na talagang he is not the most popular person course. on their list. Well, you can argue that, but I will argue. talagang- Popular siya sa mga Git- publiko. Oh, Doon sa mga tinatamaan niya, maaring hindi siya git na popular git at talaga sa gagawa kanya. ng paraan yon para siraan siya. Pero in the eyes of the public, gusto yung Gusto siya. ginagawa niya. Yun ang tingin ko. The ombudsman's job, just like all the other impeachable officers, prone to yung ganun. Banat. Bagantihan ka eh. Gagantihan ka talaga. Kung hindi ka nagtatrabaho, talagang wala. In other words, fake news po yung pinakakalat. Ang involved daw si GMA at saka si Martin Romualdez. Ay, wala yun. Yan. Yan. Baka pati si BBM. Hindi malayo. Ang fake news po, ganyan eh. Ay, meron akong, by the way, ang South Korea, naghigpit po sa social media influencers on fake news. Napakabigat ng parusa pag ikaw ang naglabas ng fake news. Okay? Sabi, may bagong batas, the law allows courts to award damages up to 5 times the proven losses against fake news. Mabigat yan. Mabigat. Kailangan tayo ganun din The eh. proven losses, ha? Pucha, okay. Kasama po rito social media, YouTube creators, Dami niyan. TikTok lahat. anong fake news. Hindi, maganda yan. Dapat ganyan ang gawin natin. Alam mo kasi sa Korea, pare, dalawa yung main na problema nila eh. Una yung scams. 1 billion won ang fine. Scam, tapos... Ang daming Pare scams. 1 billion won, mahigit $600,000 ang fine. Dapat talaga tayo ganyan. Sa kanila kasi dalawa main sa problema nila ngayon. Una, yung maraming scam. Tsaka, Para Tinitira. tayo, oo. Oh. ang problema ng South Korea kasi, may kalaban sila sa North. North. Tapos yung nga, yung Hindi pwedeng basta-basta May national Bollywood. security issues. dalawa. Scam nga tsaka yung North. Na ano na, kasi hindi ka pwede magpa-create ka ng panic. Pare, di ka, ano na kayo niyan? Gera abutin mo. Ang matindi rito yung damage. Mahi- I-award, the court will hit you where it hurts. Your money. Your money. So hindi sakit pwedeng doon. mahina mga Koreano. Eh, kasi- hindi nila Koreano na vlogger, hindi nila pwedeng gamiting depensa yung this is my personal truth. Free speech. No, Free this is speech. my personal truth. Yes. Wala. Wala yun. This is my personal truth. Ganun ha? Hindi, wala. My Wala. freedom to If say that's your personal truth, keep Dito it ka. to yourself. Oo, dito ka. Huwag Halika. mong ilabas in public. Personal truth mo yan, halika rito. Pumunta ka rito personal at truth. magbayad ka ng 600,000. Won. 600,000. Dollar. 1 billion Truth won. mo yan eh. Personal truth mo pala, hindi Ako, okay. marami akong kaibigan na magagalit yan. Tingin nila, ano nila Hindi, yan, ang dahilan ng, right nila ang yan dahilan eh. ng batas dyan. Karapatan nila yan. Kasi yung mga influencer na yan, kaya nila ginagawa yan para kumita. Minomonetize Oo, nila. minomonetize O yun. ngayon, para kumita ka, okay. Babanata rin kita where it hurts. Kukunin ko, hindi lang yung kita mo. Pati yung lahat ng kabuhayan mo. Para matigil yan, Ginagawa mo na kung ano-ano. mag-fake news ka para kumita. Kaya pala, meron kasi akong vlogger na kaibigan, may sinabi, yung bang person na PM ko siya, naniniwala ka ba dyan sa sinabi mo niyan? Sumagot sa akin, hehehe. Gumanon. Hindi pwede. Ito nakakatawa nga. Pero sa akin lang yung sinabi, hindi niya po post yung sagot niya. Hindi, pero lalabas yun eh. Si Teddy Boy, Oo. Locsin, Oo. nag-post siya. Naku, tagal na niya daw sinubaybayan. Kumbaga parang forward niya yung isang post na nagpakasal daw si John Baez and Zimmerman, what's his name? Bob Dylan. Okay. Kasi in Long real time life, ago, long time ago, in the 60s, Nag-boyfriend, naging girlfriend sila. Oo. And meron nagkahiwalay sila. Oo. Tapos meron siyang pinost na nagpakasal daw. Finally, ay may nagsabi sa kanya, Mali yan. Ambassador, fake news. Oo. Fake news. Oh, I'm sorry, I was victimized. Biro mo,
Senior niya pa. Oo. Si Teddy Boy At Locsin. maraming yun, ah. ganyan. Maraming ganun. Hindi ba? Ano yan? Walang magawa? Gagawa ng fake news? Eh, paano yung mag-share lang? Hindi naman ikaw talagang ano. Eh, ba't mo pa i-share? Hindi, eh, parang paniwala ko rito. Maraming Fake ganun. news? Oh, marami. Share. Yung pala Ibig fake. sabihin, tanga si Teddy Boy? Hindi. Kung mag-share ka, under the Korean law, Oo. hindi naman ikaw gumawa, na-share mo. Hindi. Yung original na fake news. Yun. Yun ang paparusahan. Paparusahan. 600,000. Hindi yung nag-share. Ah? Hindi. So you can now use that argument. Senior ko lang to eh. We'll take a look at it. Eh, hindi eh. Influencer ka eh. Titignan yung track record mo Oo, eh. track record mo. Eh, yan po ang kagandaan ng batas. Tayo wala pa nun. Wala pa. Paano kaya? I hope Frederico, I hope we'll be able We'll to see something. see something. Bakit? Anong difference nung I hope sa I will see to it? Ang laking diferensya nun. Ha? Ang laking diferensya nun. Action yun eh. I will see to it. In other words, ano ko yan? Tatrabahuin Ko yan. Oh. Yung I Yes, hope. yung I hope, waiting ka noon. Kumbaga sa Mahjong, Waiting. waiting ka. Oh, ito, hindi. Agresibo ka dito. Eto po, may study. Ang mga Pilipino raw, more and more, ayaw na magpakasal. Commission on Population and Development. Yan. Yan daw ang trajectory. Dahil bumababa ang Birth humihingi ng marriage certificates. Ay, then, Registration. Marriage license. Bakit kailangan kumuha ng lisensya para magpakasal? Ano ba ang dahilan? Siyempre. Siyempre. Para may record ng government? yeah. Oh, Eh bakit kailangan kumita pa yung government? hindi naman. Because in the eyes of the public, you have to be known. Kailangan may There are lisensya. certain things that you have to do. Single at saka married, magkaiba. Teka mo, pero paano, kasi alam mo, I came from a generation. At malamang kayo rin na yung magulang ay may sinasabing, ganun ba? Nagkakaayos na kayo. Isaayos na yan. Ayan. Yeah. Papakasal na. Wala nang ganun Wala ka ngayon. nang Walang influence kayong sabihin, anak, isaayos nyo na yan. Dati nga, Hindi ba ako, pwedeng gawin yun? ang alam ko, pag lalaki, pupuntahan mo sa bahay at hihingin mo yung kamay. Right. Oo. Wala nang ganun Wala ngayon. nang ganyan ngayon. Ano lang, text lang yun eh. Eh, sabi nga nila Dolphy, bakit naman kamay lang? Oo. Pati pa na. Oh, Hindi, tsaka ngayon nate-text na lang yan. Text lang yan. Gusto ko sanang hingi ng kamay ng inyong anak. O kaya Alam mo, gaganyanin ka. Meron akong kilala, yung traditionalist yung tatay. Pag, Nagalit. Hindi, ang sinabi niya, Ganun. sino ka? ganon? Tapos nagalit, may misis niya, bakit? Kilala mo yan yung boyfriend. Pare, Hindi tayo- ko kilala yan. Inabot- Ang kilala ko, kailangan pumunta sa Punta sa bahay, bahay. ng Yan. tubig, Yan. magkakapal lang ka. yan. Hanggat hindi niya ginagawa, hindi ko kilala yan. Ganon. Ayun. Hindi, luma na yun. Luma na yan. Wala nang gano'n. Pero inabot pa rin natin yung panahon na bago ka umakyat ng ligaw, kausapin muna yung tatay. Oo. At gusto ko po sanang dalawin si... Yan, ganun. Ganon eh. Oo. Dapat bumalik tayo sa mga ganyan na tape. Wala na raw ngayon. Mas gusto na raw ng mga Okay. kabataan. Ay. Ha? Stay together na lang. I live in. Live in na lang. Experience life their own Nababawasan way. ng... Nababawasan na yung true values natin. Kasi daw po, ang assessment niya ang Commission na yan. CPD, Yeah, commission na yan. commission, ang assessment nila, mas practical. Kasi may gastos pa daw yung kasal. Isaayos yan. By the way, Ang economic well-being daw po, ang mas prioridad ng maraming kabataan. Hindi ka naman kailangan maging marangya yung kasal. Ang importante simple lang yung wedding. simple wedding lang yan. wala nang inflation nga, core inflation tumaas na. Lahat marangya na wedding ngayon. Teka, may isisingit lang ako ito. Itong may kaibigan ako, anak to ni dating justice na nasirang justice na ni Sabino de Leon. Oh. Si Diana de Leon Hener. Taekwondo black belt sorority sister. Very traditional. Sabi niya, itong
ano ba to, yung bloodied but unbowed, mali daw ang gamit at baka hindi daw naintindihan ni Vice President. Ganon? Si Diana, dating Philippine team, taekwondo, sabi niya, bowing is never a sign of weakness or of being, sabi niya. Dapat yan, the Vice President, it's about humility, humarap, respect, Ayan. maging transparent. It's not just about defiance. So, ang payo niya daw sa Vice President ni Ma'am Diana is that the strongest competitors are those who can fight with conviction and still bow with humility. Ayun. Alam mo, Sis Dayan, you're talking about the wrong Vice President. I don't think she bows to Well, anybody. sa culture ng mga Bow, then laban. Japanese, Oo. yung bow is sign of Parang respect yun. politeness. Politeness. Respect. Ito, iba yung kay, Iba. Iba yung kay BP. bloodied, unbowed. Well, sa Western context, yung unbowed, sumuko ka eh. Oo. Depende po, kasi yung Invictus was written by a Westerner. Oo. And Anong sabi therefore, ni yung Henry? bowing means... Yun na nga, dapat daw, I-quote natin yan. I-quote I-quote natin siya. natin. Ano yung sinasabi niya? ni Diana, dapat ano pa rin, laban, defiance, Hindi, and then pero bow. The wording. Importante yun. Yun na nga, may complete quote yan eh. Ang naalala ko talaga master of his fate. Hindi, I'm the master of my life. I'm the captain of my soul. Ayun. So, ano mangyayari? Yan na nga. Balik tayo doon sa kung hindi kayo kasal, ano mangyayari sa anak nyo? They're not concerned Hindi siguro legal about yun? that. Oo. Ha? Yun ang mga May problema niya. problema yan eh. Outside marriage. Outside yung of marriage mangyayari. yan. Yung malaking problema yun. Kung Kasi pwede Sa kayo atin, sa mag-civil kanila. wedding na lang. Kung ayaw nyo nang magastos, civil wedding. Civil Pwede wedding. na lang. Legit. Pwede naman. para yung mga anak nyo, hindi Yun ang naman- aking advice. They Yun will ang not payo suffer. namin. They will not Kasi suffer may the epekto po consequences. yan doon sa mga bata. Bata. Okay, yun ang intindihin natin. Wag ninyo- Ngayon, another story, kung ayaw nyo mag-anak. Huwag ninyo intindihin sarili Marami lang ninyo. kasi ngayon ayaw na mag-anak. Wag lang yung sarili nyo. Kumuha Intindihin tayo nyo ng yung resource mangyayari. person para dyan sa susunod. Okay. Ayan. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Ngayon, andito na si Miss Kath Mayor Mita sa Sentimental Morning. Carambola